Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Attorney Mike Operario na kung saan tinalakay niya ano ang implikasyon sa taong bayan ang pagbulusok sa rating ni PBBM sa latest survey, SWS survey, kung saan negative 3% si PBBM, positive 31 naman si BP Sara, at ang nakakagulat, sabi niya, si Tatay Digong na ikinulong ni BBM, kinidnap ng PBBM Administration Group Effort. Ang trust rating ni Tatay Digong natin is plus 77%. Grabe, nakakagulat nga. Pakinggan natin si Attorney Mike Operario. Negative 3% trust rating para sa Pangulo, plus 31 para kay Sara Duterte, at plus 77% para sa dating Pangulo, Grabe. si Rodrigo Duterte. Ano ang implikasyon ng mga datos na ito para sa kasalukuyang administrasyon? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan sa araw na ito. Sa pinakahuling survey na inilabas ng SWS sa Social Weather Station, lumabas dito na ang Pangulo ay mayroon na lamang negative 3% na trust rating. Ibig sabihin nito, mas marami na ang hindi nagtitiwala sa Pangulo kesa sa nagtitiwala sa kanya. Samantalang si Sara Duterte naman ay bahagyang umangat ng konti ang trust rating sa kanya at pumalo na ito sa 31%. Positive 31%. Pero ang kagulat-gulat dito, si Rodrigo Duterte ay nananatiling napakataas ng trust rating kahit 3 taong mahigit na siyang hindi presidente at ngayon ay nasa Hague at supposedly ay nililitis para sa crimes against humanity at nag-enjoy siya ngayon ng trust rating of around 77%. Taas. Anong kahulugan nito para sa kasalukuyang administrasyon? Ano ang inilalatag na storya nito para sa sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang kalakaran ng nagaganap dito sa Malacanang? Una, wala nang tiwala ang mga tao sa ating Pangulo. Malinaw na malinaw yan sa body language ng mga taong pinupuntahan niya. Makikita nyo kahit saan siya makita, sa Cebu, sa Davao, sa mga mall. Makikita niyo na ibang-iba ang pagtrato ng tao sa kanya. Walang gustong lumapit, walang halos gustong kumaway. Kung mayroon man magpa-picture ay mangilan-ngilan lang. At ito ay implikasyon o indikasyon ng isang citizenry, isang lipunan na handang-handa ng itatwa ang kanilang pinuno at kumala sa kanya. Ang positive rating naman kay Sara Duterte sa kasalukuyan at ang pag-angat lalo ng trust rating ni Rodrigo Duterte na nung kumakailang buwan lamang ay nasa 65%. Ngayon ay po nadagdagan pa ng positive 12% at umabot na ito sa 77%. Anong ibig sabihin nito para sa Malacanang? Ang ibig sabihin naman ito para sa kanila, lahat ng ginagawa ng PCO, ng Presidential Communications Office, ni Claire Castro, lahat ng gimmick nila at ng kanilang mga trolls at mga patutsada nila sa internet, at mga kung anong mga kawagawa nila, mga intriga, kasama na rin yung mga ginagawa ng mga pink, ng dilaw, ng mga pula, nagkampi-kampihan na sila. Lahat ng ito hindi umuubra. Correct. The people are not buying your story. Hindi na po mabenta sa tao ang inyong mga ginagawa. Ibig sabihin ito, natuto na ang mamamayan. Gising na si Escombro. Alam na kung anong ginagawa niyo. Bistado na po kayo. Ang isang pamahalaan na nabubuhay lamang sa pamamagitan ng gimmick, mga patutsada, mga trolls, ay isa hindi totoong pamahalaan. Ito ay parang advertisement company na ito ang specialization niya. At kaya nga po siguro kinuha nila si Claire Castro dahil siya ay isang YouTube vlogger at ito ang kanyang specialty.
Kaya tingnan nyo kung ano naging tugon ng Malacanang. Ang pinag-uusapan po dito sa kasalukuyan, yung pagkamatay ni Jose Cabral at yung pagbaba ng rating ni Bongbong Marcos at pagtaas ni Sara Duterte at ni Digong, ni President Digong. Anong tugon ng Malacanang? Ito si Claire Castro at bumabanat na para daw kamukha daw ni Chucky, yung manika na kontrabida, yung sinasabi ng masamang espiritu. Kamukha daw nito si Sara Duterte. Well, obvious na obvious naman po na malayo kay since ang itsura ni Sara Duterte dito sa sinasabi ni Claire Castro. Si Sara Duterte probably is one of the prettiest Yes. mga politiko natin sa kasalukuyan. Lalo na nung kabataan ni Sara Duterte. I'm sure si Claire Castro may itsura din naman siya nung siya ay anong kabataan niya, pero siguro natatakpan na ng mga lahat ng negatibong mga pinagagawa niya at mga komento ng tao sa kanya, at lumalabas kasi ngayon yung kanyang pagiging palingkera at masamang ugali, at yun ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. Pero bakit niya kinukumpara bigla si Sara Duterte kay Chucky? Tawag nga dito po is misdirection at saka yung pong reaction baiting. Gusto nila ang taong bayan ay magalit kay Claire Castro. Tanggap na nila Claire Castro yan. Tanggap din nila Secretary Roque ng DTI noon yan. Anong ginagawa nila sa atin yan? Reaction baiting po yan. Yung sinabi nila, kunyari na yung 500%. Anyway, nakakatuwa po na nakakuha pa si Tatay Digong natin ng 77% positive trust rating. So, pag mabalitaan niya ito, siguradong masaya ang ating Tatay Digong. Tayo pong mga katropa na DDS, magsaya po tayo. Nasa huling halakhak po ang ating Tatay Digong, samantala ang palasyo, ang Pangulong Marcos Jr., aburido, lumuluha, talunan sa pagkakaroon niya ng negative trust rating. Nakaupong presidente, incumbent, nilampaso ng isang dating presidente na ikinulong nila. So, bakit pinagtitiwalaan pa rin ng nakakaraming Pilipino si Tatay Digong? Dahil naramdaman ng taong bayan kung gaano katapat. Hindi naman perpekto ang ating Tatay Digong na administrasyon. Kailang nandun yung tapang at malasakit na namimiss ng taong bayan ngayon na hindi nila makita sa administrasyong Marcos Jr. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. Nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya. Human na gyud og atop, so nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad og
dako kayang pasalamat. Unta nga dagang pa ang matabangan ni sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola. Salamat kay Nuho. Matusab sa ng sponsor ni ini. Gitabangan ako sa Ginoo labira ka mo sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatanaw o sa labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.